Ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na huwag mabahala, manalangin. Ang mga bersyon ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at ang New King James Version. Ang main verse po natin mga kapatid ay dito sa Pilipos 4:6. Popular na popular to at madalas din natin nababanggit ito. Pero sa pagkakataong ito ay ating pag-aaralan ng husto ang talatang ito. Ang sabi rito ni Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So ang ating paksa ay tungkol sa pananalangin, prayer natin. Yung pananalangin mga kapatid ay isang pribileyo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, lalo na sa mga mananampalataya. Ito ay isang biyayang paraan ng ating pakikipag-usap sa Diyos kung saan ay nasasabi natin na ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Hindi lamang kahilingan, kasama na yung pasalamat at pagpupuri sa Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin mga kapatid, tayo ay nagkakaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos at nakakahanap tayo ng kalakasan sa panahon ng ating mga pangailangan. Pero bago natin talakayin ng husto ang pinakasustansya ng talatang yan, na ating main verse, ay tingnan muna natin mga kapatid ang mga katuruan ng Biblia tungkol sa tamang mga prinsipyo o aral ng ating pagtawag sa Diyos na ginagamit natin ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. So, ang pangalan ng Panginoong Jesus, mga kapatid, ginagamit natin yan kapag tayo tumatawag, nananalangin sa Diyos. Bakit natin ginagamit yan? Sapagkat ating hinango yan sa aral ng Biblia na si Jesus ang ating tagapamagitan sa Diyos, siya yung namamagitan sa atin. Siya yung mediator, tagapamagitan natin sa Diyos. Mahalaga ang pangalan ni Jesus sa ating paghiling sa Diyos. Kung meron man tayong kahilingan sa Diyos, mahalaga ang pangalan ni Jesus. Dahil siya mismo ang nagsasabi rito sa John 14:13 hanggang 14, dalawang talata to na magkaugnay. Na dito mga kapatid ay sinabi ng Panginoon Kristo, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati. Sa verse 14, kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. So dito mga kapatid ay nagbibigay si Jesus ng isang pangako sa ating paghingi sa Diyos sa pangalan niya. Madalas mga kapatid itong talatang ito naaabuso ng iba. Maging ng mga mananampalataya, maaaring hindi nila alam kasi, at mga kritiko na walang sapat na kaalaman, at yung mga mapanlin lang na sinasadya nila na pagsamantalahan ng kanilang kapwa. Lalo na mga kapatid, yung mga nagtuturo ng prosperity gospel. Madalas na binibigyan diin yung bahaging anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin. At ipinaliliwanag ito na parang nangangahulugan na ibibigay ng Diyos ang kahit ano na hilingin nila. Lalo na yung tungkol sa kayamanan, tagumpay at kaginhawaan. Madalas nilang iparating kasi na kung meron kang sapat na pananampalataya, pwede kang humingi ng masaganang buhay, anumang material na gusto mo, magandang trabaho, mamahaling ari-arian, at maging kagalingan sa sakit. Tiyak daw na ibibigay ng Panginoong Jesus. Pasensya na kayo mga kapatid kung nababanggit natin palagi yung prosperity gospel. Nagaya nung lesson natin noong nakaraan na claim it and it will be yours. Parang may kaugnayan din yun dito sa paggamit nila ng talatang ito. Maganda itong talatang to pero dapat maunawaan natin ito mga kapatid. Na ito mga kapatid ay hindi dapat ituro para sa maling paraan na ano pat nabibigyan mo ng maling pag-asa yung mga nakikinig. Ayaw natin magbigay rito ng false hope na anuman talaga as in literal na anuman, abay may kondisyon rito mga kapatid na sa ating paghingi. Kailangan unawain natin ito.
at makatutulong sa ating pangunawa kung alam natin ang historical background nung talatang ito. Ano ba ang konteksto ng mga talatang ito, mga kapatid? Ano ba ang sitwasyon na nakapaligid sa talatang ito? Diyan sa 14:13 hanggang 14. Yung konteksto ng talata. Tingnan niyo, mga kapatid. Brief history ng talatang ito. A brief context. Yung kabanatang ito, mga kapatid, ay bahagi ng tinatawag ng mga Bible scholars na Upper Room Discourse. Bakit ba tinawag na upper room yan? Si Jesus at ang kanyang 12 apostol nasa second floor kasi. Second floor ng isang bahay na kung saan nila idinaos yung hapunan ng Pasko, yung Passover. Dito inihayag ni Jesus ang mga huling tagubilin niya sa kanyang mga alagad bago ang kanyang pagkakapako sa krus. Mahaba ito, mga kapatid, yung upper room discourse. Nagsimula yan ng chapter 14. Actually, nagsimula yan nung huling hapunan pa. Sa chapter 13, magkakaduktong yan. Nandun lang sa iisang eksena yan, sa upper room. Nandun din idinaos ng Panginoon Kristo yung hapunan, yung huling hapunan ng Panginoon. Nandun na-establish yung kauna-unahang Santa Cena, kung tawagin natin. Yung pakikibahagi sa katawan at dugo ng Panginoon Kristo. Yun yung Santa Cena, di ba? Na dito sa Kabanata 13, mga kapatid, kasama ni Jesus yung 12 na apostles, kasama si Judas. Pero dyan din sa 13, bago matapos yung 13, umalis na si Judas. Umalis na para sunduin yung mga aaresto kay Jesus. At ang kausap na lang ni Kristo rito, yung natitirang 11 alagad. 11 na lang natira. At yun, mga kapatid, na nakita natin sa sitwasyong ito ay mga apostol ang kausap niya, yung 11. Wala na si Judas. Na yung 11 yun, kasama din naman talaga si Judas dapat, kasi umalis na, dahil siya yung magkakanulo. Yung mga apostol na kausap niya, mga mananampalataya sa kanya. Sila yung mga sinanay ng Panginoong Kristo sa loob ng humigit kumulang na 3 kalahating taon ng pangangaral ni Jesus dito sa lupa. Bakit ba sila ang kanyang kausap? Mga huling tagubilin kasi ng Panginoon Kristo rin. Etong mga kapatid Number 1, paghahanda to sa kanilang gawain. Malapit nang umalis si Jesus sa mundo. Kaya tinuturoan niya, nagtatagubilin siya sa kanyang mga alagad kung paano sila magpapatuloy sa gawain sa ministeryo. At dito yung mga encouragement, pagpapalakas ng loob ng Panginoon Kristo sa kanyang mga apostol sa 11 dahil sa mga haharapin nilang pagsubok. At yan din, mga kapatid, sa chapter 14 ay sinabi ng Panginoon Kristo yung kanyang pangako na pag-alis niya sa mundong ito ay ipadadala niya, isusugo niya ang Holy Spirit na magiging gabay ng mga mananampalataya. At dito rin ay ipinapakita ng Panginoon Kristo ang kanyang relasyon sa Amang Diyos. Sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang mga panalangin, makikita ng mga alagad ang ugnayan ng anak ng Diyos sa Amang Diyos. At magbibigay ito ng kaluwalhatian sa Diyos. So yan yung background yan. Ang kausap ni Jesus ay ang kanyang mga apostol, mga mananampalataya sa kanya. Ang sabi rito, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan. So pangalan ni Jesus ang ang pinaka-qualifier. Qualifier, yung kwalifikasyon na ibinigay ni Jesus na kapag tayo'y humingi sa pangalan niya. Paano ba yun sa pangalan niya, mga kapatid? Marahil higit natin mapapaliwanag yan sa pamamagitan ng ilustrasyon. Hindi lang yan yung sasabihin mo lang na in Jesus' name o hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Ano ba yung malalim na kahulugan kapag sinabi natin sa pangalan ni, in the name of, di ba? Parang ano lang yan mga alagad ng batas Kapag nang-aaresto, nanguhuli ng mga kriminal, sasabihin nila, inaaresto kita sa pangalan ng batas o sa ngalan ng batas. Diba sa mga lumang pelikula, napapanood natin, ewan ko lang sa mga bago ngayon, Pero madalas ko mapanood yan noon Sa ngalan ng batas, sumuko ka. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Nangangahulugan yon na yung nagsasalita, yung pulis, ay binigyan siya ng kanyang pinuno ng authority na gumawa ng ganoong kasunduan.
Ibig sabihin mga kapatid ang implikasyon kapag sinabi mong sa pangalan ng katulad halimbawa nung sa pulis at gano'n din halimbawa sa isang ambassador. Alam mo yung ambassador 'di ba representative pab ng pinuno ng bansa 'yan sa ibang mga bansa. Na sasabihin niya, "O sige, sumasang-ayon ako sa kasunduang ito o sa mga tuntuning ito sa ngalan ng aking hari." Oh, 'di ba parang gano'n. So, nangangahulugan na binibigyan siya ng kanyang pinuno ng authority nga na gumawa ng gano'ng kasunduan. Pero sa kabilang banda, hindi po puwedeng gamitin halimbawa ng pulis ang mga salitang sa ngalan ng batas kapag sinabi niyang, "Bili mo ako ng kape, bili mo ako ng meryenda sa ngalan ng batas." Hindi pupuwedeng gano'n. Sapagkat yung paggamit lamang ng pareralang sa ngalan ng hindi garantiya 'yan na makukuha ng tao ang anumang gusto nila. Magagamit lamang nila 'yun, yung kanilang awtoridad na 'yun at umaasa ng resulta kapag kumilos sila ayon sa alituntunin at itinatadhana ng batas. 'Di po ba? Kaya mga kapatid, kung ilalagay natin dito sa pangalan ni Jesus, ang ibig sabihin dito ay ipinapahayag ni Jesus na yung kanyang mga alagad ay maaaring humingi sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangalan na ang sabi nito sa aking pangalan ay hindi lamang simpleng pagbanggit ng pangalan ni Jesus. Hindi magic word yan na in Jesus name. Hindi magic word, hindi magic formula yan. Kundi nangangahulugan nito ng paghiling ayon sa kalooban, kapangyarihan at otoridad ni Kristo. So, hindi ito nangangahulugan na ano man ang hilingin natin ayon sa sariling pagnanasa lang natin. Dapat ang hinihiling natin ay sa pangalan ni Jesus. Naka-inline yan sa kalooban at layunin ng ating Panginoon Kristo. Di ba ba? So, ganun. Hindi yung literal na in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Yung number one, di ka naman nananampalataya sa Kanya. Paano in Jesus name, di ba ba? O kapag ganun daw, din talagang nasa tumpak na kahulugan at sitwasyon na ginagamit natin ang pangalan ni Jesus, ang sabi sa ating paghingi, ay aking gagawin. Kapag sinabing aking gagawin, ano nakikita natin dito? Panalangin ito sa Ama pero ang gagawa si Jesus. Si Jesus ang mag-execute, si Jesus ang magde-deliver. Di ba? Ibig sabihin, si Jesus mismo ang gagawa ng sagot sa panalangin. Pinakikita nito na siya ay may kapangyarihan at authority upang tuparin ang mga kahilingan ng ayon sa kanyang kalooban. Ipinapakita rin dito mga kapatid, yung pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo, bagamat hindi siya yung Ama, no? Pero nakikita natin yung pagka-Diyos dito at ang kanyang kapangyarihang ipatupad ang kalooban ng Ama sa mga nananampalataya sa Kanya. Kaya kapag tao lang ang paniniwala mo kay Kristo, sabi mo ng special na tao, hindi magagawa ni Jesus yan kung hindi siya may taglay na kapangyarihan ng gaya ng samang Diyos. At ang sumunod na parirala, ito isa sa pinaka-importante rito mga kapatid. Kapag tayo humihingi sa pangalan ng Panginoon Kristo, ano ba purpose niyan? At bakit tutugunin ni Jesus yan? Upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. So nakita nyo, no? Upang ang amang Diyos daw maluwalhati sa anak ng Diyos. Yung layunin ng pagtugon sa panalangin ay upang maparangalan, maluwalhati ang Diyos Maparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng anak. Pinakikita nito mga kapatid yung pagkakaugnay ng Ama at ang anak ng Diyos, di ba? May close relationship talaga ang Ama at ang anak. Kaya mga kapatid, hindi ito para sa sariling kasiyahan ng tao. Kaya tutugon si Kristo, hindi para masiyahan ka lang, kundi upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. At dito rin mga kapatid ay pinakikita ng hinihingi sa pangalan ni Jesus ay dapat nga makaluluwalhati sa Diyos at hindi yung sarili mo lang kapritsyo. Baka kapritsyo mo lang iniiling in Jesus name ka pa. Hindi po ganun yan mga kapatid. At yung sumunod na talata mga kapatid inulit lang ng Panginoon Kristo. Binigyan pa niya ng diin. Sa verse 14, kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. So ito mga kapatid, palawakin pa natin to para higit nating maunawaan na yung paghingi sa pangalan ni Jesus, ang totoo niyan, yan yung paghingi
na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pagtawag natin, paghiling natin sa Diyos, dapat inaalam natin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga rito mga kapatid sa unang 1:5-14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya. Ito yung kumpiyansa daw natin. Now this is the confidence that we have in Him. Ano yung confidence natin? Ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, yung ayon sa Kanyang kagustuhan. Di ba? Ibig sabihin mga kapatid, dapat alam natin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, tumutukoy yan sa siyempre, mga gusto ng Diyos. Paano ba natin malalaman ang mga kagustuhan ng Diyos? Ang mga malinaw na kagustuhan ng Diyos ay yung mga nakasulat sa Biblia, ang salita ng Diyos. Dapat inaalam natin sa ating panalangin, ito bang hinihiling ko ayon sa kalooban ng Diyos? Ano ang unang guide natin? Yung kauna-unahang guide natin, salita ng Diyos. Dapat ang hinihiling natin ay hindi sumasalungat sa salita ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, no? Salita ng Diyos, napakahalaga ho sa buhay po natin kapag hinihiling natin. At ang pangako dyan, tayo'y pinakikinggan niya. Kaya mahalaga na nalalaman natin ang salita ng Diyos. Isipin mo nga, magkiklaim ka, sasabihin mo in Jesus' name, hindi ka naman nag-aaral ng Biblia, hindi mo alam ang kalooban ng Diyos. No? Kaya naman, sa ibang pagtuturo ni Kristo, kaugnay sa ating paghingi sa Diyos, sabi niya rito, no? Tingnan nyo, sa ibang mga talata, katulad nito, pinakikita rito yung pagsunod kay Jesus at sa kanyang salita. Kalooban ng Diyos ang pinag-uusapan natin. Pag humiling tayo, ayon sa kalooban, ibibigay sa atin. Importante ang salita ng Diyos. Number 1 dyan, mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon Kristo, no? Ang sabi sa John 15:7, kung kayo'y mananatili sa akin, kailangan nananatili tayo kay Kristo. Ang ibig sabihin na nananatili, mga kapatid, sa kahulugan yan, sa wikang Grego, ibig sabihin, hindi tayo umaalis kay Kristo, namamalagi tayo kay Kristo. Kaya if you abide in me, yung konteksto rito mga kapatid, inihikayat ni Jesus, yung mga alagad na manatiling malapit sa Kanya. Hindi lamang sa panlabas na pagsunod, kundi matatag sa kanilang kaugnayan kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Yung manatili nangangahulugan ng patuloy na relasyon sa ating Panginoon Kristo. Hindi yung pansamantala lamang. Tulad ng isang sanga na nanatili sa puno. May puno, may mga sanga. Yung sanga, kapag nawala sa puno, sa pinakapuno, mamamatay yung sanga. Ganon din tayo, pag hindi tayo nanatili kay Kristo, mamamatay ang ating spiritual na buhay. Yung ating pagiging mananampalataya. Kaya sabi rito, kung kayo'y mananatili sa akin, ganon ang pananatili kay Kristo. Palagi kang konektado sa ating Panginoong Kristo. At hindi lamang yan, karugtong at, so hindi yung nananatili ka. Kasi maaaring i-claim ng tao, hindi, nananatili ako kay Kristo. Palagi nga nasa isip ko si Kristo. Paano naman itong ikalawang panirala? At ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Ibig sabihin, and my words abide in you. Dalawang bagay yan. Nananatili tayo kay Kristo, nananatili sa atin ang mga salita ni Kristo. Hindi sapat yung pagiging malapit lang kay Jesus sa pangalan lamang. Yung sinasabi lang natin yan. Ang kanya mga salita ay kailangan mag-ugat sa ating mga puso't isipan. Ang mga salita niya ay tumutukoy sa kanyang mga turo, mga aral dito sa Biblia na nakasulat. Paano ka mananatili kay Kristo kung in the first place, sa unang banda pa lang, hindi ka naman naniniwala sa salita ni Kristo? Yan po nakakalungkot eh. Sa bayan po natin, marami nagsasabing Kristiyano, ayaw naman maniwala sa salita ni Kristo. Ayaw maniwala sa Biblia. No? Tingnan nyo mga kapatid, diyan muna tayo sa puntong yan, babalikan natin yan. Ang mga salita ko'y manatili sa inyo. Alam nyo ba, ang mga salita ni Kristo, kapag nananatili sa atin yan, yan ang tanda na tayo'y mga tunay na Kristiyano. At sabi ng Panginoon Kristo sa John 8:31, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita,
tunay nga kayong mga alagad ko. Sino ang mga tunay na mga alagad ni Kristo? Yung mga nananatili sa mga salita ni Kristo. Ano ibig sabihin ng alagad? Disciple. Disciple of Christ. Ibig sabihin, follower of Christ, Christian. Kaya nasabi ko kanina tanda yan ng pagiging tunay na Kristiyano kapag tayo nananatili sa salita ni Kristo. Kaya hindi po pwede ang isang Kristiyano sasabihin niya na nananampalataya siya kay Kristo pero hindi siya naniniwala sa Biblia na yan ay salita ng Diyos. Yan yung mga salita ni Kristo. Importante yan mga kapatid. At ang pangako rito mga kapatid, kapag na-meet natin, narating natin na tayo nananatili kay Kristo at ang mga salita niya ay nananatili sa atin, hingin ninyo ang anumang inyong nais. Yan. Lahat ng gusto natin. Totoo yan mga kapatid. No? Pero dito tingnan natin. Ito ay isang paanyaya ni Jesus sa pananalangin, di ba? Sino ang inanyayahan dito na maaaring makahingi? Yung mga nananatili kay Kristo. Makulit tayo, di ba? At ang mga salita ni Kristo ay nananatili sa kanila. Yung mga salitang anumang inyong nais ay hindi nangangahulugan na ng paghingi ng kahit anong pangsariling kagustuhan yan. Na hiwalay. Hiwalay sa kalooban ng Diyos. Hiwalay sa salita ni Kristo. Sa kontekstong ito mga kapatid, ang paghingi kay Kristo, bunga yan. Resulta yan ng pananatili kay Kristo at ng kanyang mga salita sa atin. Kaya ang ating mga nais ay nagiging kaayon ng Diyos. Kapag na-meet natin yung unang dalawang pararala, kapag nananatili tayo kay Kristo at ang kanyang mga salita ay nananatili sa atin, abay, matutupad sa atin ito. Hingin ninyo ang anuman. Hindi kayo hihiling Hindi kayo hihiling ng hiwalay sa salita ni Kristo kapag ikaw ay nananatili sa salita ni Kristo. Di ba? Kaya lahat ng hilingin mo, ayon sa salita ni Kristo, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Yung pangako nga, at ito'y gagawin para sa inyo. So yan mga kapatid, yan talatang iyan mga kapatid. No? Ay nagtuturo sa atin ng malalim na relasyon kay Kristo. Yung manatili kay Jesus at ang kanyang mga salita, manatili sa atin, yan ang susi upang maging epektibo ang ating mga panalangin. Kaya isipin natin mga kapatid, ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Mahalin po natin ang pagdalo sa pagtitipon. Isipin mo, kasama sa utos ni Kristo. Paano mong nasasabi na ikaw ay nananatili kay Kristo kung hindi ka naman dumadalo sa pagtitipon samantalang inuutos ng salita ni Kristo na huwag nating pabayaan ang pagtitipon. Maliban na lang siguro pag meron kang mabibigat na dahilan talaga. Pero yung dahilan mo na napuyat ka lang, tinanghali ka lang magising, ano yan, buong buhay mo na ganyan. So nakita niyo mga kapatid, no? Kailangan, mga kapatid, gawa natin ang paraan yan. Tuparin natin. Yan ang nananatili. Nabanggit ko lang yung pagtitipon, marami pang iba yan. Importante kasi nag-aaral tayo palagi ng salita ng Diyos. So ano pa ang pagtuturo ng Biblia kung paano ang paghingi ng ayon sa kalooban ng Diyos? Paghingi ng ayon sa kalooban ng Diyos. Dito naman ay makikita natin yung mapagkumbabang puso at tamang layunin. Dapat tama yung motibo natin. Ano ba motibo mo? Bakit yan ang hinihiling mo kay Jesus o sa amang Diyos? Di ba? Ang sabi rito ni Santiago, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap. So, conditional yung paghingi. Alam nyo, bakit natin nasabing conditional? Meron kasi mga humihingi, talagang hindi tumatanggap. Ibig sabihin, hindi dinidinig ng Diyos. Hindi tinutugunan. Bakit? Sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Yung kalayawan, pleasure. Sa sarili mo lang kasiyahan niyang iniling mo. Ano ba iniling mo sa Panginoon? No? Humingi ka na, ano ba dahilan mo dyan? Pag sinabing dahilan, tumutukoy yan sa mga motibo natin, mga layunin natin. Masamang dahilan, masama ang motibo mo Hindi masama ang humingi, ngunit nagiging masama ito kung ang motibo natin ay pagiging makasarili lamang. Bakit ka ba humihiling ng ganyan? Sa ikaluluwalhati ba ng Diyos yan? O sa ikaluluwalhati mo? Ang Diyos mga kapatid, alam niya ang puso natin. Tinitingnan niya ang laman niyan. Kung ang hinihiling natin ay para sa pansariling kapakinabangan lamang at hindi para sa ikaluluwalhati niya.
Pag hindi sa ikaluluwalhati niya, hindi niya ibibigay yan. Lumalabas yan, di ba? Pag para sa sarili mo ng pleasure yan, wag mo nang hilingin yan. Baka ipagkasala mo pa yan. Ano pa, mga kapatid, yung panalangin ng may pagpapasakop sa Diyos. Ito yung paghingi ng ayon sa kalooban. Ang pinakamagandang example dito, madalas nating mabanggit ay ang panalangin ng ating Panginoon Kristo. Ito, 3 beses idinalangin ng Panginoon Kristo sa halamanan ng Getsemani. Tingnan nyo yung takbo ng mga pananalita ng Panginoon dito. Ang sabi nito sa halamanan ng Getsemani ito, no? Mateo 26:39, paglakad pa niya na malayo-layo, siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, ito prayer ni Christ, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayunmay hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. So, not as I will, but as you will. Yan yung famous na talata sa ibang version na, Thy will be done. Thy will be done. Ito yung panahon na labis na nababagabag si Jesus dahil nalalaman niya ang bawat detalye ng kanyang magiging paghihirap. Ang kanyang dalangin ay malampasan niya ang mga yun. Makaraos siya sa kanyang pinagdadaanan. Tinugon ba ng Diyos ang kanyang panalangin? Natural, tutugunin ng Diyos yan. Yung kanyang panalangin. Pero paano tinugon ng Panginoon Diyos yan? Tinugon niya. Pero hindi pa rin nakaiwas si Jesus. Na siya ay mabugbog hanggang sa mamatay sa krus. Sapagkat iyon ang kalooban ng Amang Diyos upang matubos ni Jesus ang ating mga kasalanan. Yan mga kapatid ang panalangin na may pagpapasakop sa Diyos. Humiling, nag-request, pero handa siya magpasakop kung ano ba na maging kalooban ng Diyos sa Kanya. Ang iniling niya, malagpasan niya yun. Hindi yung maalis sa Kanya. Alam na niya yung kalooban ng Diyos. Bago siya manaog sa lupa, alam niya ang kalooban ng Ama. Na kaya siya isinugo rito para mamatay sa cross. Pero ang kanyang prayer, makalagpas siya ron. Makapasa siya sa ganun. Kaya ang paghingi sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, ay hindi ordinaryong salita lang na parang formula, magic word, in Jesus' name. Hindi ho, mga kapatid. Kundi ito'y isang pagpapahayag ng pananampalataya mo, ng pagsunod. Importante yung pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Kapag sinabi mong in Jesus' name, handa ka magpasakop at sumusunod ka, nananatili ka, nananampalataya ka kay Kristo. So yun mga kapatid. Kaya kung isa-summarize natin to mga kapatid, ang paghingi ng ayon sa kalooban ng Diyos, siyempre number 1, kalooban ng Diyos yan. Kalooban, malinaw na nakasulat sa Biblia. At ang kalooban ng Diyos ay maaring, bukod sa nakasulat sa Biblia, yung kalooban ng Diyos na kung ano ang mangyayari sa iyo. Ano man yun, dapat handa ka magpasakop. Kaya nga, kailangan meron kang pananampalataya kay Jesus. At ang pananampalataya kay Jesus, mga kapatid, ay hindi salita lamang. Kalakip ng pananampalataya kay Jesus, yung talagang sumasampalataya ka rin sa kanyang salita. At namumuhay tayo sa pagsunod, yung napapakinggan nating salita ni Kristo, ipinamumuhay natin yan. Ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating gawin, di ba? Ibig sabihin, hindi yung pray ka lang ng pray. Dapat kinukonsider mo yung mga bagay na yan. Ano pa dapat natin consider? Ayon sa mga talatang dinaanan natin, dapat meron tayong tamang motibo. Ano ba yung motibo natin? Sa ikaluluwalhati ba ng Diyos yan o sa ikaluluwalhati natin para masyahan lang tayo? Baka naman kapritsyo lang yan. No? At handa tayo magpasakop sa plano ng Diyos. Kung ano man ang mangyari sa buhay natin, nandun pa rin tayo, tatanggapin natin yon na may pagpapasalamat. Kaya hindi sapat na sasabihin natin na in Jesus' name mo kaya iniling namin ito sa pangalan ni Jesus lamang. Hindi lang ganun yun, mga kapatid. Dapat namnamin natin, dibdibin natin ang mga aral na nakapaloob dyan. So yun po mga kapatid ang pangingi sa pangalan ni Jesus. O nalaman na natin paano tayo hihingi sa pangalan ni Jesus. So ipag-aaralan natin yan mga kapatid bago tayo manalangin sa Diyos, di ba? Kaya pagpasok natin dito sa ating main verse. Dito pa na tayo sa main verse, sa huli, no? Ito yung mga huling talata natin. Actually, Philippians 4:6 hanggang verse 7 to. No? Ito mga kapatid, kung may problema ka sa buhay, nababalisa ka, may mga pagkakataon na ang puso mo ay labis na nag-aalala,
May mga gabing hindi ka makatulog sa dami ng iniisip mo mga problema at paggising mo sa umaga nandiyan pa rin. Talagang, natataranta ka. Huwag kang mataranta sapagkat ang sabi, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay." Ibig sabihin, huwag natin masyadong problemahin. 'Pag sinabing mabalisa mga kapatid, ay nangangahulugan na labis nating inaalala yan. Maaaring nagdudulot sa iyo ng sobrang kalungkutan yan kapatid. Maaaring namatayan ka, kinababalisa mo rin yun. Maaaring, hindi ka nag-aalala 'no, pero ikinalulungkot mo naman, 'di ba? Pagkabalisa hindi magandang pakiramdam yan, eh. Yan yung pinoproblema mo, ang isang bagay na nagdudulot sa iyo ng kalungkutan. Maliit man o malaki yan mga kapatid. Maaaring magdulot sa atin ng kabalisan. Sa halip na mag-focus tayo sa problema, hindi naman ibig sabihin tatalikuran natin ang problema, harapin natin yan, pero huwag tayong maghupo ng pagkabalisa. Sa halip, sabi rito, kundi sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, sa bawat sitwasyon, sa lahat ng sitwasyon, maliit man o malaki, walang masyadong maliit at wala ring masyadong malaki para sa Diyos. Hindi lamang yung mga malalaking suliranin, lahat ng bagay, mga kapatid. Kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Panalangin. Anong ibig sabihin ng panalangin? Ang prayer, mga kapatid, ay isang general o pangkalahatang termino yan ng pagpapahayag natin sa Diyos o pakikipag-usap natin sa Diyos. Paano ba natin kakausapin ng Diyos? Ibig makipag-usap tayo sa Diyos. Prayer yun. At hindi lamang prayer, pagsamo, mas malalim na pananalangin yan na nagpapahayag ng matinding pangangailangan. Ibig sabihin ito mga kapatid, itong talatang ito. Ano ba problema mo kapatid sa buhay? Matindi ba yan? Ito. Sa pamamagitan daw ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat. Ito huwag natin kakalimutan. Huwag tayong hingilan ng hingis. Daing lang ng daing. Dapat magpasalamat tayo. Singit muna natin to, no? Babalik tayo riyan na may pagpapasalamat. Alam mo yung pagpapasalamat, dapat ugali natin na magpasalamat palagi sa Diyos araw-araw ng ating buhay. Dahil sabi dito sa 1 Timoteo 5:18, sa lahat ng bagay, in everything, magpasalamat kayo, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ano ang kalooban ng Diyos para sa atin? Na tayo ay palaging maging mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay. Isipin nyo mga kapatid, no? Pag nananalangin tayo sa Diyos, dapat palaging may pagpapasalamat. Paano ba yan? May problema ka na nga, may nababalisa ka na eh. Nananalangin ka na, nagsusumamo ka na eh. Ba't magpapasalamat ka pa? Meron ka pa bang naiisip na ipagpapasalamat? Marami yan mga kapatid. Number 1, ipagpasalamat mo sa Diyos na buhay ka pa at nakalalapit ka pa sa Kanya. Ipagpasalamat mo sa Diyos na nandiyan pa rin ang pribileyo mo na makalapit sa Kanya. Ipagpasalamat mo sa Diyos kung wala ka na maisip na iba pa. Ipagpasalamat mo sa Diyos ang ating Panginoon Kristo na Kanyang ipinagkaloob sa atin, hindi niya ipinagkait para tayo maligtas ang ating mga kaluluwa. Yun lang mga kapatid eh. Malaking bagay yun. Mawala ng lahat. Nandiyan pa rin ang ipagpapasalamat mo na ikaw ay sumasampalataya pa rin kay Kristo. Magpasalamat ka na si Jesus ay namatay para sa iyo. Para ikaw ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mauubusan ka ba? Marami pang mga detalye. Araw-araw, pinapakain ka ng Panginoon. Nagkasakit ka, gumaling ka. Okay, may problema ka ngayon. Yung mga nakaraang buhay mo, pagpasalamat mo rin yan. Dami mga kapatid. Hindi natin maiisa-isa yan. At ang sabi rito, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ipaalam daw natin. Bakit hindi ba alam ng Diyos yung mga kahilingan natin? Tingnan nyo mga kapatid. Singit ulit. Sabi ng Panginoon Kristo, alam naman ng Diyos ang dati. Sa Mateo 6:8, huwag nga kayong tumulad sa kanila sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Alam na ba ng Diyos? Bago tayo humiling sa Kanya, alam na niya. Bago pa lang tayo magsalita, bago pa lang tayo manalangin. Alam ng Diyos ang kalagayan natin. Di ba napakagandang katotohanan yan? So, bakit sinabi pa ni Pablo na ipaalam ninyo
ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Alam na naman pala eh. Alam niyo mga kapatid, dito ay dapat natin makakita na hindi tayo nananalangin para ipaalam lang sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Pero pinibileyo natin yan. Ibinibigay sa atin yan. Pero hindi lang naman yan ang purpose ng ating panalangin dapat. Alam na ng Diyos yan eh. Pero gusto ng Diyos na sinasabi natin sa Kanya yan. Di ba? Ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang nais kasi ng Diyos mga kapatid eh, maging dependent tayo sa Kanya. Huwag tayong umasa sa sarili nating kakayahan. Huwag tayong ihiwalay sa Kanya. Dapat umaasa tayo ng kalakasan at biyaya sa Diyos. Nananalangin tayo dahil ito yung isang paraan ng pagsunod dahil inutos ni Jesus at ng kanyang mga apostol. Nabasa nga natin kanina, in everything give thanks. Meron pa sinabi si Pablo, manalangin kayo lagi, ganun din si Kristo. Inutos ng Panginoon yan na dapat tayo nananalangin palagi. Si Kristo nagpakita ng halimbawa na palagi siyang nananalangin sa amang Diyos. Ang pananalangin kasi mga kapatid ay isang paraan din ng pagtitiwala. Nananalangin ka, bakit ka tumatawag sa Diyos? Nagtitiwala ka eh. At kung wala kang tiwala, bakit ka tumatawag? Di ba? Naniniwala ka may Diyos na napalataya ka, nakikinig siya eh. Kaya yung pananalangin ay isang paraan din ng pagtitiwala at pagpapalalim ng ating relasyon sa Kanya. Kaya palagi tayong manalangin mga kapatid. Ipaalam natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin ay hinuhubog tayo ng Diyos na tumibay sa ating pananampalataya. Tinutulungan niya tayong manatili sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, ng Pilipos 4:6, yung members natin, nagtuturo sa atin yan, huwag tayo masyadong mamroblema sa ating sitwasyon. Kundi anuman sitwasyon natin, ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, pagsusumamo at merong pagpapasalamat. So yun po yung ating main verse. Ngayon, ano naman ang pangakong tugon sa atin kapag ginawa natin yan, mga kapatid? Kapag ginawa natin yung sinasabi sa verse 6 na sa gitna ng ating kabalisahan, ay idinulog natin sa Diyos ang ating mga problema sa buhay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat. Ano ang pangako na mangyayari sa ating panalangin? Yung sumunod na talata rito, mga kapatid, verse 7 lang. Ito yung huling talata natin. No? Siguradong mangyayari sa atin to dahil yung talata, mga kapatid, nagsimula sa at. Ibig sabihin, mga kapatid, ito yung karugtong ng verse 6 kanina. Ibig sabihin, ito ang mangyayari kapag tayo sa kabila ng ating kabalisahan na nararanasan ay idinulog natin, inilapit natin sa Diyos ang ating mga problema sa buhay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat. Ito daw mangyayari sa atin. At ang kapayapaan ng Diyos. Yung kapayapaan ng Diyos. Ano ba yung kapayapaan ng Diyos? Yung kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, yung kapayapaan na hindi gaya ng kapayapaan yan, ng pisikal na kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating paligid. Singit lang ulit natin ito. Sinabi ng Panginoon sa Kristo, napakagandang pangako ito. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Ibig sabihin ng kapayapaan na ito, mga kapatid. Ang kapayapaan ni Kristo, kapayapaan din ng Diyos na ibibigay sa atin. Kapayapaang hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Kaya pala yung mga unang Kristiyano, payapang-payapang namatay sa pag-uusig. Kaya sabi nito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip. Ibig sabihin ng hindi maabot ng pag-iisip, hindi maunawaan ng tao yan. Hindi yan mapapaliwanag ng mga lohika at ng mga anumang pangangatwiran. Napakalawak na kapayapaan yan. Ibig sabihin, ang tunay na kapayapaan na yan, bagamat hindi natin may paliwanag yan, dahil hindi maabot ng pag-iisip, ay hindi galing sa yaman na material, hindi galing sa tagumpay, hindi galing sa masasamang sitwasyon o magandang sitwasyon, kundi umuugat yan dahil sa pagtitiwala natin sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso
at mga pag-iisip. Mag-iingat, ibig sabihin, magbabantay, magbibigay ng proteksyon saan? Sa ating mga puso at pag-iisip. Mga puso, tumutukoy sa mga damdamin, emosyon natin, kalagayan natin, kasama na yung pag-iisip natin, na tumutukoy sa mga kung ano man yung mga iniisip natin, iingatan tayo ng Panginoon Diyos kay Kristo Jesus. Ibig sabihin lahat ng yan konektado kay Kristo. Para sa mga mananampalataya yan. Kapag hindi ka nananampalataya at hindi mo hinihiling yan sa pangalan ni Jesus na ayon sa kalooban ng Diyos, gaya ng mga ating napag-aralan, ay hindi para sa atin yan talatang yan. Pero napakagandang pangako yan mga kapatid. Hindi man natin na makamit ng eksakto yung hinihiling natin, ang sigurado magkakaroon tayo ng kapayapaan ng Diyos. Maaaring may sakit ka halimbawa, dumalangin ka sa Panginoon. Maaaring hindi ka gumaling instantly o kaya tuluyang hindi ka na gumaling. Pero nasa iyo yung kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, iingatan ng puso mo yung pag-iisip mo kay Kristo dahil ikaw ay na kay Kristo. So yan po mga kapatid, yung pangakong tugon sa ating pagdulog sa Diyos. Yan po mga kapatid, ang ating aralin ngayon. Huwag mabahala, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, isumbong natin yan sa Diyos. Sabihin natin sa Diyos kung ano yung problema mo. At sigurado, tutugunan ng Diyos yan ng kapayapaan. Hindi man ipagkalob sa iyo partikular ang hinihiling mo. Pero papayapain ka ng Diyos. Iingatan ka. Iingatan ka ng Diyos. So yun po mga kapatid, ang ating aralin naway makatulong ito sa ating mga pananalangin sa Panginoon Diyos. At sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Gamitin natin yung pribileyong yan. Araw-araw manalangin tayo sa Panginoon para hindi tayo mapawalay sa Kanya, hindi tayo makalimot. So hanggang dyan mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Maraming salamat sa inyo at salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.